Hey, what's up YouTube? So, kaya nga pala ulit. So, as promised, i-review natin itong bagong box or sapatos na nabili ko recently from Nike app. So, before natin siya buksan, bibigyan ko muna kayo ng background kung bakit natin pag-uusapan itong mga sapatos na to. So, for the past couple of years, I started this sport they called running/jogging. Hindi naman ako yung sobrang mabilis tumakbo or sobrang haba ng tinatakbo. Basically, isa lang akong normal na tao na napili lang yung running as a sport. So, bakit ko nga ba napili ang running as a sport? Syempre, ang maganda kasi sa running is at any age pwede kang mag-umpisa. So, kagaya ko, parang ilang taon na ba ako nag-start? Parang 32 years old. So, 34 years old na ako. And I've been running for 2 years now. This actually started during the pandemic. Kasi syempre alam naman natin yung mga kaganapan ng mga panahon na yun. Maraming nababalita ang mga nagkakasakit. Doon ko na-realize na kailangan natin maging healthy. Tatanungin niyo ako, nasa healthy era na yung buhay ko ngayon. So before natin ito buksan, kagaya ng sinabi ko kanina, umpisahan muna natin dun sa mga unang sapatos na ginamit ko when I started running. So I first used itong Reebok na ito. Actually, hindi ko nga alam kung ano yung pangalan ng sapatos na to. Nakita nyo medyo sira na siya. But I used this for almost 1 year then before I started switching to another shoes. At that time, wala pa akong masyadong knowledge sa mga sapatos. So kung ano lang yung feeling ko na available for running, yun na yung kinuha ko. And actually, hindi ko binili tong sapatos na to. Niregalo to nung ahente ko dati na nasa abroad na ngayon. So, shout out sa'yo, RK, sa maraming salamat sa regalo mo. Next na sapatos na ginamit ko is itong Nike React na sapatos. So, I remember parang umuso rin yung Nike React before. And I think this was the technology from Nike before tayo nag-switch sa mga super shoes na meron ngayon. After ko na ginamit to, I started researching kung ano ba yung mga best na mga sapatos na pwedeng gamitin ng mga runners, especially dun sa mga medyo mabibigat na katulad ko. So ngayon, I think, or when I started running, I think nasa nasa 87 kilograms ako. Ngayon, parang nasa 81 na lang ako, 81 kilos. I switched to Nike Invincible 3 just to give you a quick background kung ano yung specs ng sapatos na to. Dito sa upper niya, it's a soft fly knit material. So makikita nyo siya dyan. Breathable naman siya, pero medyo mas makapal siya compared dito sa Nike React na ginagamit ko. And medyo mas mabigat pala siya. Size 9, nasa 309 grams siya na sapatos. And then, pagdating naman dun sa kanyang heel to toe drop, nasa 8mm siya. Mula dito, drop niya papunta dito sa harap. So that's 8mm. Now, when it comes to yung tibay ng sapatos, masasabi ko na you'll get your money's worth kapag kukunin mo yung Nike Invincible 3 kasi matibay naman siya. I've been using this for, sabihin na natin, mga nasa 4 to 6 months na kasi meron naman akong break during the holiday. So I stopped running and then I came back again parang around May ulit. Meron siyang mga konting heel drags dito, especially dito sa may bandang heel na parte ng sapatos. Heel striker kasi ako. So, maganda rin siya sa mga heel striker kasi napakalambot talaga nung Zoom X foam na ginamit dito sa sapatos na to. And one thing lang na masasabi ko dito, I don't know kung yun lang yung parang way ko na pagtakbo. Actually, pinalitan ko yung yung dila niya sa loob, pinalitan ko nitong mas malambot. Ang pangalan nito is Dr. Scholl's. Kasi yung original na dila ng sapatos na ginagamit ko dito or yung na nakalagay dito, naka-default sa sapatos na to, is tumatama siya dito sa may banda dito ng paa. So nagkakaroon ako ng paltos dito banda dito sa paa ko. So I switched dito sa mas malambot siya and hindi na ako nagkakapaltos masyado. Although meron pa rin pero hindi kagaya nung ito yung nakalagay doon sa sapatos. So yun lang, alam nyo naman na siguro tong sapatos na to, sa box pa lang, Eliud Kipchoge colorway. So this is size 9
Vaporfly 3 po yung pangalan ng sapatos na ito. So, bubuksan natin siya, titingnan natin. Ito po yung itsura niya sa loob. Yung paper niya parang dahon, yung pattern. Yung dito, nakasulat dito, it's just the start. So, yan. It's just the start. So, ayun na nga. Bam! Eliud Kipchoge colorway ng Vaporfly 3. Alright, so start natin dito sa upper niya. Similar dito sa Nike Invincible 3. Flyknit din yung material na ginamit dito. Actually, mas super breathable siya. Kasi kung titignan ninyo, kitang-kita yung kamay ko dun sa loob. So, ganun siya ka-breathable. And then, when it comes to the weight of the shoes, so from 309 grams sa Nike Invincible 3, approximately for size 9, 200 grams lang siya. So, ang laki talaga ng difference, no? Pagdating dun sa weight ng sapatos. And then, similar din dun sa Nike Invincible 3, ginamit din dito na foam is yung Zoom X, which is the premium foam na ginagamit ngayon ng Nike. Yung wala dito sa Nike Invincible 3 na nandito is yung fly plate na sinasabi nila. So, ito po yun. Makikita po natin siya dito. Ayan. I-zoom po natin siya. Okay? Karamihan ng mga gumagamit dito is yung mga racer talaga kasi sinasabi nila this is a race day shoe. Okay lang naman siguro, no, na wag nating i-gatekeep to sa mga gusto talaga na tumakbo. And in my opinion, we can still use din naman yung sapatos to see kung talagang okay siya sa atin. Actually, hindi ko pa siya nagagamit. Bibigyan ko rin kayo ng review after this shoe review kung ano yung naging feels, pros and cons kapag ito yung ginagamit natin sa sapatos as a casual runner. Or pwede ko rin kayong bigyan ng after 100 kilometers, kung ano na yung mga, or yung itsura nito to see kung gaano ka-durable yung sapatos na to. Napakaganda nung design ng sapatos. Simple lang. Yung shoelaces niya, magmumula siya dito sa side, papunta dito sa kabila. So, hindi siya naka-center. So, medyo paganyan yung pattern ng kanyang shoelace. Pagdating naman dito sa may bandang heel niya, meron naman tayong foam dito and sturdy naman dito sa may bandang likod. So, hindi naman talagang I feel magtatagal din naman siguro to. Depende. Again, sabi ko kanina, bibigyan ko kayo ng feedback after siguro 100 km ng aking paggamit dito sa sapatos na to. Ito naman sa may bandang foam niya, makikita natin dito yung orange papunta sa maroon na medyo mixed na na colorway. Naka-base daw ito dun sa lupa na tinatakbuhan ni Eliud Kipchoge dun sa kanilang bansa, which is Kenya. So yun lang, maraming salamat. Thanks for watching.